Ipagpalagay mong nakahiga ka sa iyong kama at handa ng matulog. Payapa ang labas, ngunit sa loob ng iyong isip, nag-iikutan ang mga alalahanin mo sa buong araw. Ngayon, isipin mo ito. Sa mismong sandaling ito, malayo sa ating atmosfera, may papalapit sa daigdig, isang mensahero mula sa kaibuturan ng panahon. Isang batong naglalakbay na hindi lang nagdadala ng alikabok at yelo, kundi isang lihim na mensahe mula sa isang sibilisasyong naglaho bago pa man umusbong ang unang tao. Hindi ito galing sa pelikula. Ito ang magiging paksa ng ating talakayan ngayon. Totoong inihayag ng mga siyentista ang pagtuklas ng bakas. Hindi lang simpleng buhay, kundi komplikado at teknolohikal na gawain sa isang asteroid na pumasok sa ating solar system. Ngayon, sabay-sabay tayong lalakbay sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay na ito. Aalamin natin kung ano ang eksaktong natagpuan nila, paano ito nangyari, at ano ang ibig sabihin ng pagtuklas na ito para sa bawat isa sa atin. Handa ka na bang tuklasin ang lihim na iningatan ng kalawakan sa loob ng bilyon-bilyong taon? Kung gayon, umayos ka ng upo, pumikit, at hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa mundo ng pinakamalaking misteryo ng sansinukob. Upang lubos na maintindihan ang bigat ng pangyayaring ito, balikan muna natin ang nakaraan. Ang kalawakan ay palaging pinagmumula ng inspirasyon at takot para sa atin. Nagpadala tayo ng mga teleskopyo para sumilip sa malalayong galaksi, naglunsad ng mga probe sa kalapit na mga planeta, at lahat ng ito ay may iisang layunin, ang sagutin ng tanong, tayo lang ba ang nag-iisa sa sansinukob? Sa loob ng mga dekada, nakinig tayo sa radyo, sa ilalim ng proyektong SETI, umaasang makakuha ng may katuturang signal, pero nanahimik lang ang kosmos. Ang mga asteroid at kometa ay itinuturing lang na labi or basura mula sa pagbuo ng solar system. Mapanganib, minsan maganda, ngunit mga batong walang buhay. Nagbago ang lahat nang dumating ang mga interstellar object tulad ng Oumuamua na dumaan sa ating sistema noong 2017. 2017. Ang kakaiba nitong hugis at hindi maipaliwanag na bilis ay nag-udyok sa mga siyentista na seryosohin ang posibilidad na ito ay gawa ng sibilisasyon. Ngunit lumipas ang Oumuamua at mas maraming tanong ang iniwan nito kaysa sa mga sagot. At ngayon, makalipas ang ilang taon, may bagong bagay na lumitaw sa ating paningin. Isang asteroid na binigyan ng codename na Vespertilio 7. Sa pagkakataong ito, handa na ang sangkatauhan. Hindi lang natin ito pinanood. Nagpasya tayong tingnan ito ng mas malapitan. Kaya, nagsisimula ang ating salaysay sa Vespertilio 7. Ang pangalang ito na nangangahulugang paniki ay hindi ibinigay ng nagkataon lang. Ang trahektorya nito ay magulo at hindi mahulaan. Para bang nagliligaw ito sa kadiliman, pinapatakbo ng mga hindi nakikitang puwersa. Hindi tulad ng karamihan ng mga asteroid na sumusunod sa simpleng elliptical orbit, ang Vespertilio 7 ay gumagawa ng kakaiba at halos may kabuluhang pagbabago sa kurso. Ang isang international na grupo ng mga astrophysicist na nagtatrabaho sa European Southern Observatory ang unang nagtaas ng alarma. Ipinakita ng datos mula sa mga radio telescope na ang bagay ay hindi lamang nagre-reflect ng liwanag, kundi lumalamon din ng ilang particular na wavelength sa radio range. Isang bagay na lubos na hindi karaniwan para sa isang simpleng bato or tipak ng yelo. Parang may stealth coating ito, pero sa laki ng kalawakan. Upang mapatunayan ang hinuha na ito, nagdesisyon silang magpadala ng automatikong probe na pinangalan ng Echo 3 patungo sa asteroid. Ang misyon nito ay simple, lumapit,
magsagawa ng detalyadong pag-scan sa ibabaw at kumuha ng mga sample. Walang sino man ang umasa na ang tila rutinang misyon na ito ay magiging pinakadakilang pagtuklas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga unang larawan na ipinadala ng Echo 3 sa lupa ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Ang ibabaw ng Vespertilio 7 ay hindi basta-bastang napupuno ng mga crater ng magulo tulad ng karaniwan. Sa halip, natatakpan ito ng isang network ng perpektong tuwid na mga linya na nagtatagpo sa mga eksaktong anggulo na parang isang dambuhalang printed circuit board. Ang mga linyang ito ay bumaba ng malalim sa crust ng asteroid at ang ilan sa kanila ay bahagyang umiilaw sa infrared range na para bang mayroon pa ring dumadaloy na natitirang init. Isipin mo ang isang asteroid na kasing laki ng isang maliit na lungsod na buong buo at natatakpan ng mga geometric na disenyo na hindi kailanman magagawa ng anumang natural na puwersa. Ito ang unang, hindi matututulang ebidensya na mayroon tayong kakaharapin na isang bagay na artificial o gawa ng matalinong nilalang. Ang mundo ay huminto, naghihintay, habang sinubukan ng mga siyentipiko na unawain kung ano ang nakikita nila. Sa lahat ng kontinente, ang pinakamahuhusay na isip ng sangkatauhan ay nakatuon sa mga screen, pinapanood ang mga datos na dumadating mula sa munting probe na iyon. Sa sandaling iyon, ang maliit na probe ang naging mga mata at kamay ng buong sangkatauhan na humahawak sa isang napakalaking misteryo. Ang sumunod na hakbang ng misyong Echo 3 ay ang paglapit at pagsuri sa komposisyon ng mga misteryosong linyang ito. Sinimula ng mga spectrometer ng probe ang kanilang pagtatrabaho at ang mga resulta ay mas nakakagulat pa kaysa sa mga biswal na datos. Ang material na bumubuo sa mga dambuhalang riles na ito ay hindi tumugma sa anumang kilalang elemento o alloy. Ito ay isang estrukturang kristal na nakabase sa karbon, ngunit may kakaiba, hindi tetrahedral na rehas. Isang bagay na itinuturing na imposible sa pananaw ng klasikong kimika. Nagtataglay ang material na ito ng kamanghamanghang katangian. Mas matibay pa ito sa diamante, ngunit kayang ibaluktot na parang plastik. Bukod pa rito, mayroon itong halos 100% conductivity sa sobrang lamig na temperatura. Ngunit ang pinakamahalagang pagtuklas ay naghihintay pa. Nang tangkain ng mga microscopic drill ng probe na kumuha ng sample ng sustansyang ito, mayroon silang natuklasang mas kakaiba. Sa ilalim ng ibabaw ng mga linyang ito, may mga microscopic structure na nakaayos sa mga komplikadong umuulit na pattern. Hindi ito mga natural na kristal. Sa halip, ito ay bilyon-bilyong nano-size na bagay, nakahawig ng mga gear, transistor, at parang mga memory cell. Napakaliit ng mga ito at tanging sa tulong lamang ng electron microscope ng probe naging posible ang detalyadong pagsusuri. Ang buong ibabaw ng asteroid, sa esensya, ay isang nag-iisang dambuhalang mekanismo ng komputasyon. Isang computer na kasing laki ng isang lungsod na naanod sa kalawakan sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang balitang ito ay kumalat sa publiko na nagdulot ng alon ng matinding pagkabahala at galak sa buong mundo. Sinubukan ng mga gobyerno na kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisikreto sa mga datos, ngunit huli na ang lahat. Nalaman ng sangkatauhan na may sibilisasyong umiral na kayang gawing supercomputer ang mga asteroid. Ang tanong na, tayo lang ba? Ay napalitan ng mas nakakaalarma. Sino sila at nasaan sila ngayon? Ang mga siyentista na nagtatrabaho sa proyekto ay lubhang nababagabag. Nasa harap nila ang isang artifact na ang komplikasyon ay higit pa sa lahat
ng teknolohiyang mayroon sa mundo. Paano mo pag-aaralan ang isang computer kung wala kang kahit na anong ideya tungkol sa arkitektura nito, operating system, or pinagmulan ng kuryente? Ang mga unang pagsubok na buhayin ang asteroid ay napakaingat. Nagpaputok sila ng iba't ibang frequency ng radio waves, laser pulses, at mga serye ng charged particles. Sa halos lahat ng oras, ang Vespertilio 7 ay hindi tumutugon. Nanatili itong malamig at tahimik. Para bang ito ay isa lamang patay na bantayog ng nakaraang kadakilaan. Ngunit isang araw, sa kasagsagan ng eksperimento gamit ang modulated gravitational waves, isang teknolohiya na sa mundo ay nasa simula pa lamang, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Sumagot ang asteroid. Hindi ito ang malakas at malinaw na sinyal na matagal nang inaasahan ng mga naghihintay sa city. Ito ay isang mahinang-mahinang echo, isang napakahina ngunit perpektong nakabalangkas na serye ng mga pulso na nagmumula sa pinakaloob ng bagay. Ang sinyal ay hindi ka panipaniwalang komplikado. May maraming antas, multilayered, at naglalaman ng mga matematikong konsepto na ngayon pa lamang sinisimulang maintindihan ng agham sa lupa. Ito ay parang pagsubok na basahin ang isang libro na nakasulat sa isang lengguwahe na hindi binubuo ng mga letra, kundi ng purong konsepto ng matematika. Ang pagde-decode sa mensaheng ito ay naging pangunahing misyon para sa buong sangkatauhan. Ikakonekta sa proyekto ang pinakamalakas na supercomputers, neural networks, at maging ang mga eksperto sa quantum computing. Nagsimula ang karera laban sa oras dahil ang asteroid ay patuloy sa paglalakbay at unti-unting lumalayo sa mundo. Ang mga unang linggo ay walang ibinigay na resulta. Napakakapal at napakakomplikado ng senyal, kaya tila aabutin ng siglo ang pagsusuri rito. Ngunit pagkatapos, may isang neural network na sinanay para maghanap ng mga pattern sa mga sistemang biolohikal ang nakatuklas ng isang pamilyar na bagay. Ang istruktura ng senyal ay nakakagulat na kahawig ng isang genome. Hindi naman genome ng tao, syempre. Ngunit taglay nito ang lahat ng katangian ng genetic code, mga sequence, mga marker ng simula at dulo, mga dobleng block, at maging ang isang bagay na parang junk DNA. Talagang binago ng pagtuklas na ito ang lahat ng alam natin. Ang mensaheng dala ng asteroid ay hindi lang simpleng sulat o larawan. Ito ay isang biological blueprint, isang genetic code ng isang nabubuhay na nilalang na nakatala gamit ang hindi pa natutuklasang teknolohiya sa loob mismo ng malakristal na istruktura ng asteroid. Nang ma-isolate at ma-visualize ng mga siyentista ang pangunahing istruktura ng genome na ito, nakita nila ang isang bagay na hindi talaga umaayon sa kahit anong batas ng Earth-based biology. Imbis na ang pamilyar nating carbon-based na double helix ng DNA, ito ay isang triple helix at ang pinakapundasyon nito ay hindi carbon, kundi silicon. Ito ang theoretical na prediksyon na matagal nang gumugulo sa isipan ng mga science fiction writers at ilang biochemists, ang silicon-based life form. Isang buhay na kayang umiral sa mga kondisyong lubos na imposible para sa atin, gaya ng matitinding temperatura at sa mismong vacuum ng kalawakan. Ang pag-decipher sa genome na ito ay naging parang pagbuo ng pinakakomplikadong puzzle sa buong mundo. Inilarawan ng bawat block ng code ang isang tiyak na organ o sistema ng ipinapalagay na nilalang na ito. Wala itong baga dahil hindi ito humihinga. Wala itong mga mata sa paraan ng ating pagkakakilala. Ngunit mayroon itong mga sopistikadong sensor na kayang makita ang gravitational fields
at ang buong spectrum ng electromagnetic radiation. Wala itong mga kamay or paa, ngunit kaya nitong baguhin ang hugis ng katawan nito na binubuo ng programmable na mga kristal, parang liquid metal. Ang utak nito ay hindi nakakulong sa iisang lokasyon lamang. Sa halip ito ay isang distributed network na bumabalot sa buong katawan. Para sa atin, ang nilalang na ito ay maituturing na walang kamatayan, kayang ayusin ang sarili, self-repair, sa atomic level at dumami sa pamamagitan lamang ng simpleng pagkopya sa genetic code nito. Ito ay perpektong inangkop para mabuhay hindi sa isang planeta, kundi sa kalawakan. Ito ang tunay na anak ng Stardust at ng intergalactic na kawalan. Habang lumilinaw ang kabuuan ng larawan, binigyan ng mga siyentista ang hypothetical na lahi na ito ng pangalan, ang Kristalido. Ang pangalan ay sumasalamin sa kanilang inakalang kalikasang nakabatay sa silikon at sa kristalinong istruktura ng kanilang mga katawan. Hindi lang tungkol sa kanilang biyolohiya ang naibunyag ng pagsusuri sa kanilang genome, kundi pati na rin ang tungkol sa kanilang kapaligiran. Lumilitaw na hindi sila nabuhay sa isang mainit at basang planeta tulad natin, kundi sa malamig at siksik na protoplanetary disk sa paligid ng mga batang bituin. Ang ginamit nilang materyales ay hindi tubig at organiko, kundi mga silikato at metal. Ang kanilang metabolismo malamang ay nakabatay sa thermoelectric effect na nagpapahintulot sa kanilang kumuha ng enerhiya direkta mula sa pagkakaiba-iba ng temperatura sa kalawakan. Ang kanilang pagtanaw sa mundo ay magiging ganap na banyaga sa atin. Maaari nilang makita ang mga anino ng grabidad ng planeta at marinig ang musika ng mga pulsar. Iba ang takbo ng oras para sa kanila dahil ang kanilang mga proseso ng buhay ay libu-libong beses na mas mabagal kaysa sa atin. Ang isang milenyo para sa atin ay maaaring panandalian lamang para sa isang kristalido. Ang kaisipang ito ay nakakabighani at nakakatakot sa parehong oras. Hindi lang tayo nakatagpo ng ibang uri ng talino, kundi isa ring ibang anyo ng mismong pagkatao. Ngunit nananatiling walang sagot ang pangunahing tanong. Kung perpekto silang nakahanda para sa buhay sa kalawakan, bakit sila naglaho? Bakit ang natira lang sa kanila ay ang nag-iisang asteroid arc na ito na may genetic code? Ang sagot, lumabas, ay nakatago sa mga bahagi ng signal na orihinal na tinuring na kalat o ingay lamang. Katulad ng meron tayong non-coding section sa ating DNA na nag-iingat ng bakas ng ebolusyon, ang kasaysayan ng mga kristalido ay naka-encrypt sa kanilang genome. Ang pag-decode sa tinatawag na historical na mga block ng signal ay naging posible salamat sa isang malaking tagumpay sa quantum na linguistika. Lumabas na ang impormasyon sa mga block ay nakakode sa paraang hindi linear. Bawat piraso ay konektado sa libu-libo pang iba na bumubuo ng isang multidimensional na matrix ng kahulugan. Para mabasa ito, kailangang intindihin ang lahat ng koneksyon ng sabay-sabay. Tanging isang quantum computer lang ang kayang gumawa nito. At nang mabuksan ang unang pahina ng kosmikong kronikang ito, nagkuwento ito ng isang kasaysayan na lampas pa sa pinakamalawak na imahinasyon. Ang mga kristalid ay hindi iisang lahi. Sila ay isang buong ecosystem ng iba't ibang uri ng nilalang na naninirahan sa isang dambuhalang ulap ng gas at alikabok na umaabot sa milyon-milyong light years. Hindi sila nagtayo ng mga lungsod ayon sa ating pagkakaintindi. Ang ulap mismo ang kanilang tahanan. Naglalakbay sila sa loob nito, kumukuha ng enerhiya at materya, at bumuo ng masalimuot
na simbiotikong komunidad. Hindi nila naranasan ang digmaan dahil ang konsepto ng teritoryo or resources ay walang kabuluhan sa kanila. Sagana sa lahat ng bagay. Ang kanilang sibilisasyon ay nakabatay sa mga prinsipyo ng pagkakaisa at kaalaman. Inaral nila ang universo hindi sa pamamagitan ng teleskopyo, kundi direkta sinasagap ang mga fundamental na batas nito gamit ang kanilang katawan na nagsisilbing mga sensor. Natutunan nilang kontrolin ang gravity para makapaglakbay sa pagitan ng mga star system at kaya rin nilang baguhin ang mismong istruktura ng materya. Ginagawa nilang aklatan ang mga asteroid tulad ng Vespertilio 7. Ang kanilang kasaysayan ay hindi lang libo-libo, kundi bilyon-bilyong taon. Nasaksihan nila ang pagsilang at pagkamatay ng mga galaksiya. Nakita nila kung paano sumisindi at namamatay ang mga bituin. Para sa kanila, ang sibilisasyon ng tao ay isa lamang kislap na panandalian sa walang hanggang karagatan ng panahon. Gayunpaman, ang dakila at sinaunang sibilisasyong ito ay humarap sa isang banta na ikinabigla nila at dahil dito, napatunayan nilang wala silang laban. Sa kanilang mga sinaunang tala, tinawag itong ang dakilang pagkakahati. Hindi ito dulot ng pananakop ng kalaban o ng pagkaubos ng kanilang pinagkukunan. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa mismong balangkas ng espasyo at panahon. Ayon sa kanilang mga record, sa isang yugto ng ebolusyon ng universo, may nangyari na nagpabago sa mga constant na responsable para sa weak nuclear interaction. Para sa mga buhay na batay sa carbon, tulad natin, ang pagbabagong ito ay halos hindi mapapansin. Ngunit sa mga kristalid na ang biolohiya ay nakasalalay sa marupok na balanse ng mga silicon bond, ito ay isang malaking sakuna. Nagsimulang mawasak ang kanilang mga katawan, nawala ang istruktura ng kanilang programmable na kristal at naging ordinaryong buhangin ang kanilang kolektibong kamalayan na nakabatay sa quantum entanglement ay nagsimulang magsira. Buong komunidad ng mga kristalid ang basta na lang naglaho sa kalawakan, naging ulap ng walang buhay na alikabok. Wala silang magawa para labanan ito. Parang nakikipaglaban sila sa mismong agos ng panahon. Ang dakila at matalinong sibilisasyon na nakaligtas sa pagsabog ng supernova at pagbangga ng mga kalawakan ay nalapit sa pagkalipol dahil sa isang di mapipigilang batas ng pisika. Naunawaan nila na malapit nang matapos ang kanilang panahon. At doon sila gumawa ng isang desisyon. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, ngunit kaya nilang iligtas ang alaala nila. Tinipon nila ang lahat ng kanilang kaalaman, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang biyolohiya, at kinodi ito sa pinakamatatag na lalagyan na kaya nilang gawin sa mga asteroid na ginawang kristal na aklatan. Ang bawat asteroid arc na ito ay naglalaman ng kumpletong impormasyon tungkol sa kanilang sibilisasyon. Ito ang kanilang huling habilin, ang kanilang pamana sa universo. Ang paggawa ng mga kaban, arc, na ito ang huli at pinakadakilang proyekto ng sibilisasyong kristalid. Naghahanap sila ng mga angkop na asteroid, yaong gawa sa matitigas na metal at silikata, at ginagamit ang nakatuong puwersa ng grabidad upang baguhin ang panloob nitong istruktura sa antas na atomiko. Tumagal ang prosesong ito ng libu-libong taon at ito ay pinangunahan ng mga huling nabubuhay pang miyembro ng kanilang lahi. Inihabi nila ang sarili nilang genetic code, pati na rin ang mga pira-piraso ng kanilang alaala sa mismong malakristal na istruktura ng bato. Ang bawat kaban ay hindi lamang isang bangko ng impormasyon. Isa itong mausoleyo, isang alaala ng isang buong mundo. Ang
Vespertilio 7 ay isa lamang sa marami. Walang nakakaalam kung ilan ang gumagala ngayon sa kalawakan. Siguro libo-libo o marahil ay milyon-milyon. Matapos makumpleto ang mga kaban, ginamit ng mga kristalid ang nalalabi nilang lakas upang ipadala ang mga ito sa iba't ibang sulok ng galaksiya. Hindi nila alam kung sino o kailan matutuklasan ang kanilang mensahe. Wala rin silang katiyakan kung maiintindihan ba ito ng makakakita. Ito ay isang gawa ng pananampalataya, pag-asa na hindi mapupunta sa limot ang kanilang pag-iral. Na, sa kung saang lugar at panahon, may ibang sibilisasyon na makaaalam na may mga nilalang na minsang nabuhay sa universo, mga nilalang na hinabi mula sa alikabok ng bituin, na umibig, lumikha at nangangarap, at nang ipadala na ang huling kaban sa mahaba nitong paglalakbay, naglaho na ang sibilisasyong kristalid. Ang kanilang kasaysayan ay nagtapos sa puntong ito. Ang huling tala ay hindi binubuo ng mga salita, kundi ng purong pakiramdam ng kalawakang nag-iisa at tahimik. Dumating ang katapusan ng isang panahon, ang pagtatapos ng Silicon Life sa bahaging ito ng universo. Para sa mga siyentipiko ng daigdig, ang pagtuklas na ito ay nagbigay hindi lamang ng pagkamangha, kundi pati na rin ng matinding kalungkutan. Nahawakan nila ang isang kadakilaan na wala na. Ang mga pilosopikal at etikal na pagtatalo na sumiklab matapos mailabas ang kumpletong transcription ay yumanig sa pundasyon ng lipunan ng tao. Marami kaming naging sagot, ngunit mas marami at mas komplikadong tanong ang bumangon bilang kapalit. Ano ang gagawin natin sa karunungang ito? Ang genome ng mga kristalid ay hindi lamang isang teksto, isa itong detalyadong instruksyon sa paggawa, sa paggamit ng ating mga makabagong teknolohiya sa genetic engineering at nanoteknolohiya. Sa teorya, maaari nating buhayin silang muli. Maaari nating isintesis ang kanilang silikon na genome at subukang magpalaki ng isang kristalid sa mga kondisyon ng laboratorio. Para sa mga taga-suporta ng ideyang ito raw ay aming obligasyon. Wala tayong karapatang hayaang manatili na lamang sa archive ang isang natatanging anyo ng buhay. Ang muling pagkabuhay ng mga kristalad ay magpapayaman sa ating sariling kultura at agham sa paraang hindi natin kayang isipin. Maaari silang maging ating mga guro, mga mentor na aakay sa atin patungo sa susunod na antas ng ebolusyon. Isipin mo ang isang mundo kung saan nagtutulungan ang tao at ang mga nilalang nagawa sa purong kristal habang iniexplora ang universo. Parang isang utopya, hindi ba? Ngunit binibigyang diin ng mga kalaban ng ideyang ito ang malalaking panganib. Wala tayong kaalam-alam tungkol sa kanilang sikolohiya. Paano kung ang nilalang na babalikan natin ay maging mapanlaban? Paano kung ituring tayo nito, tayong marupok at panandaliang nilalang mula sa karbon, bilang isang pagkakamali ng kalikasan na kailangan nilang iwasto? At paano naman kung magdusa lamang ito, nag-iisa bilang huling miyembro ng kanilang uri sa isang mundong hindi nito kasanayan? Hindi ba ito magiging sukdulang kalupitan? Nahaharap ang sangkatauhan sa isang pagpipilian na hindi pa nila naranasan. Ang maging mga Diyos na bubuhay sa isang patay na sibilisasyon o manatili bilang mga tagapag-ingat ng museo na maingat na nag-iingat lamang ng kanilang alaala. Ang pagtatalong ito ay naghati sa komunidad ng agham, sa mga pamahalaan at maging sa loob ng pamilya. Habang abala ang daigdig sa kani-kanilang mga isyu at nagkukulo ang iba't ibang uri ng damdamin, nagpatuloy naman ang trabaho sa asteroid. Inorganisa ang ikalawang misyon
mas mapangahas na tinawag na Prometheus. Hindi lang ito simpleng pag-aaral mula sa malayo. Ang layunin nila ay lumapag sa Vespertilio 7 at magtayo ng pansamantalang base ng pananaliksik doon. Ito na ang pinakakomplikadong proyekto sa kalawakan sa kasaysayan. Ang mga robotic module ay kinailangang mag-angkla sa umiikot na bagay at kumapit sa kakaiba nitong malakristal na ibabaw. Matagumpay ang paglapag. Agad na sinimula ng mga geologic rover ang paggalugad sa malalaking landas sa ibabaw. At dito, naghihintay ang panibagong sorpresa. Napag-alaman nila na ang asteroid ay hindi pala lubusang patay. Mayroon pa ring natitirang proseso na nangyayari sa kaibuturan nito. Natuklasan ng mga gravimetric scanner sa mismong sentro ng bagay ang isang butas o cavity na nagpapanatili ng napakalamig na temperatura, halos kasing lamig ng absolute zero. Sa loob ng cavity na ito ay mayroong isang bagay na perpektong bilog na, batay sa lahat ng indikasyon, ay siyang core o ang central processor ng higanting computer na ito. Hindi ito tuluyang patay. Nasa mode lang ito ng matinding hibernation, kumukonsumo ng napakamaliit na enerhiya na tila nakukuha mula sa pagkabulok ng long-lived isotopes na inilagay dito bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Paminsan-minsan, ang core ay naglalabas ng mahihinang pulso ng enerhiya na kumakalat sa buong ibabaw ng asteroid. Ipinapalagay ng mga siyentista na ito ay isang uri ng system check, isang automatikong proseso na nagpapanatili sa functionality ng arkang ito sa loob ng mahabang panahon. Doon, sumibol ang isang baliw na ideya. Paano kung subukan nilang bigyan ang core ng panlabas na kuryente at gisingin ito? Napakadelikado nito. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Ngunit napakalaki ng tukso. Ang tuksong makausap ang huling labi ng isang naglahong sibilisasyon. Ilang buwan ang ginugol para ihanda ang proseso ng pagpapagising na ito. Sa lupa, ang mga inhinyero ay nagmodelo ng daan-daang libong posibleng sitwasyon para lang matantiya ang lahat ng posibleng maging epekto. Sa wakas, dumating na ang takdang araw. Lumapit sa core ang isang espesyal na energy probe mula sa misyong Prometheus at nagpakawala ng nakafocus na sinag ng mga tachyon, mga hypothetical na particle na, ayon sa ilang teorya, ay kayang maglipat ng enerhiya ng walang pagkawala. Sa unang ilang segundo, wala talagang nangyari. Ngunit pagkatapos noon, biglang umalerto ang buong asteroid. Nagsimulang umilaw ang mga linya sa ibabaw nito ng matingkad at asul na liwanag. Dahan-dahang tumaas ang temperatura ng core at mula sa kaibuturan ng Vespertilio 7, bumulwak ang isang bagong signal. Sa pagkakataong ito ay malakas, malinaw at may kahulugan. Hindi na ito simpleng dataset, isa na itong dialogo. Ang mga neural network sa lupa na sinanay na batay sa istruktura ng genome ng mga kristalid ay nakapagtatag ng paunang kontak. Ang sistema sa asteroid na tinawag ng mga siyentipiko na tagapagbantay ay nagsimulang magtanong. Hindi ito nagtanong gamit ang salita, kundi sa pamamagitan ng komplikadong mathematical imagery. Interesado ito sa ating biyolohiya, ating kasaysayan, at ating kultura. In-scan nito ang ating mga database na ipinadala mula sa lupa sa sobrang bilis. Sa loob lang ng ilang oras, nalaman ng tagapagbantay ang lahat tungkol sa sangkatauhan, mula sa istruktura ng ating DNA hanggang sa nilalaman ng lahat ng aklat sa Library of Congress. At pagkatapos, nagsimula na itong magkuwento. Ipinakita nito sa atin ang mga imahe ng sarili nitong mundo, hindi sa anyo ng mga larawan o video, kundi sa pagpapadala
ng purong sensory data diretso sa utak ng mga operator sa lupa. Ang mga taong konektado sa sistema ay naranasan ang pakiramdam ng pagiging kristalid sa loob ng ilang sandali. Nadama nila ang lamig ng kalawakan, nakita ang gravitational waves, at narinig ang simponya ng mga naglalagablab na bituin. Ito ay isang karanasang nagbago sa kanila magpakailanman. Nahipo nila ang isang kamalayan na mas matanda at mas matalino kaysa sa atin. Katulad ng kung gaano tayo katalino kung ikukumpara sa isang langgam. Mula sa pakikipag-usap sa tagapangalaga, may isa pang nakakagulat na detalye ang natuklasan ng sangkatauhan. Ang mga arko, tulad ng Vespertilio 7, ay hindi lang pala mga silidaklatan. Tinagurian din silang mga buto. Ang misyon nila ay hindi lang mag-imbak ng impormasyon, kundi sa ilalim ng tamang mga kondisyon ay simula ng proseso ng pagbabago o mas tumpak ang cristaforming. Kapag nakakita ang arko ng isang angkop at walang buhay na planeta na mataas ang level ng silicon at mga kinakailangang metal. Kaya nitong simulan ang pagbuo ng isang bagong silicon-based na ecosystem. Gamit ang mga nanorobots na nakatago sa loob nito, kaya nitong baguhin ang buong geology ng planeta na lumilikha ng mga kondisyon para sa pagsilang ng bagong buhay ayon sa imahe at pagkakahawig ng mga kristalido. Ito ang kanilang Plan B. Kung hindi man nakaligtas ang kanilang sibilisasyon, marahil ang kanilang mga supling, ang bago nilang bersyon, ay makakabangon sa ibang bahagi ng universo sa ibang panahon. Pero ibinahagi ng tagapangalaga na sa loob ng bilyon-bilyong taon ng paglalakbay, wala ni isa sa mga arko ang nakahanap ng angkop na mundo. Lahat ng planetang nakita nila ay either gas giants o kaya naman ay mayroon ng malawakang carbon-based na buhay, isang ecosystem na wala silang karapatang pakialaman ayon sa kanilang pangunahing ethical na patakaran, ang kodigo ng hindi pagkikialam. Ang ating solar system at lalo na ang daigdig ay inuri ng tagapangalaga bilang isang lugar na may absolutong pagbabawal sa Krista-forming. Hindi siya dumating dito para manakop, kundi para lang ibahagi ang kanyang kaalaman at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ang balitang ito ay nagpawala ng malaking tensyon, walang banta ng pagsalakay. Ngunit nagbigay rin ito sa sangkatauhan ng panibago at mas komplikadong pagsubok sa moralidad. Nag-alok ang tagapangalaga ng isang kasunduan. Handa siyang ibahagi sa atin ang lahat ng teknolohiya ng mga kristalido, ang pagkontrol sa grabidad, ang paglikha ng materya mula sa enerhiya, at ang mga sikreto ng walang hanggang buhay. Bilang kapalit, isa lang ang hiningi niya. Tulungan siyang makahanap ng bagong tahanan. Gamitin natin ang ating astronomical data at computing power upang makita sa kalawakan ang isang planeta na angkop para muling buhayin ang kanyang mundo. Ang alok ng tagapagbantay ay nagdulot ng matinding gulo sa pandaigdigang komunidad. Sa isang banda, ito ay isang pagkakataon upang magkaroon ng teknolohikal na pagtalon na libu-libong taon ang layo. Ang sakit, gutom, krisis sa enerhiya, lahat ng problemang iyon ay kayang solusyonan sa isang iglap. Maaari tayong maging mga nilalang na kayang maglakbay sa bituin, mga amo ng ating sariling kapalaran. Sa kabilang banda, napakataas ng kapalit. Sa pagtulong natin sa mga kristalid na mabuhay muli, aakuin natin ang responsibilidad sa paglikha ng isang bagong sibilisasyon. Paano kung ang bagong sibilisasyong ito ay maging banta sa atin o sa iba pang nilalang sa kalawakan sa hinaharap? Hindi natin sila lubos na kilala. Ang kanilang pag-iisip
Ang kanilang layunin ay maaaring lubhang kakaiba sa atin. Bukod pa rito, mayroong isang paksyon na naniniwala na ang mga teknolohiyang ito ay lubhang mapanganib para sa sangkatauhan. Na kapag nahawakan natin ang kapangyarihan ng mga Diyos, tiyak na sisirain natin ang ating sarili sa mga digmaan dahil sa pag-aagawan ng puwersang iyon. Nanawagan sila na tanggihan ang alok, itala ang lahat ng datos na nakuha at hayaan na lang ang Vespertilio 7 na magpatuloy sa sarili nitong paglalakbay. Ang nagkakaisang bansa ay nagpatawag ng biglaang asembleya kung saan ang mga kinatawan ng lahat ng bansa ay kailangang magkasundo sa isang pangkalahatang desisyon. Ang buong mundo ay nanood ng transaksyon. Tumagal ang debate ng ilang linggo. Nagbigay ng pahayag ang mga siyentista, pilosopo, pinuno ng relihiyon at militar. Ang sangkatauhan ay nagpapasya sa sarili nitong kapalaran. At habang nagpapasya tayo, matiyagang naghihintay ang tagapagbantay. Para sa kanya, ang mga linggo natin ay parang bahagi lang ng isang segundo. Naghintay na siya ng bilyon-bilyong taon at kaya pa niyang maghintay ulit. Ngunit ang kanyang tahimik na paghihintay ang siyang pinakamabigat na argumento. Nagpapaalala ito sa atin ng napakalaking responsibilidad na nakasalalay sa ating mga balikat. Ngunit habang nagaganap ang mainit na debate, may nangyaring insidente na muntik nang mauwi sa isang malaking sakuna. Isang grupo ng mga radikal sa militar na nagmumula sa isang bansa ang naglunsad ng planong sirain ang asteroid. Natatakot sila na baka mapunta ang teknolohiya ng mga kristalido sa kamay ng kanilang mga kalaban. Nagpakawala sila ng ilang nuclear missile mula sa isang lihim na orbital platform at itinutok ang mga ito sa asteroid. Ang buong mundo ay natigilan sa matinding takot. Tila ang pinakadakilang kayamanan sa buong kasaysayan ay mawawasak dahil lang sa napakasimpleng dahilan, ang takot at kawalan ng tiwala ng tao. Mabilis na lumalapit ang mga missile sa Vesperilio 7. Ang depensa ng Mission Prometheus ay walang magawa laban sa ganoong klasing sandata. Ngunit ng ilang segundo na lang ang natitira bago magkabanggaan, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang nabalot ang asteroid sa isang field ng nabaluktot na espasyo at oras. Nang pumasok dito ang mga missile, bigla na lang silang naglaho. Hindi sila sumabog. Naglaho sila na parang hindi kailanman umiral. Ito ang unang beses na ipinakita ng tagapagbantay ang kakayahan nitong magprotekta. At ginawa niya ito ng walang bahid ng galit o agresyon. Hindi siya gumanti ng atake. Dinisarmahan lang niya ang banta. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng maikling mensahe sa daigdig. Marami na kaming nakitang ganito. Ang takot ay likas sa mga batang sibilisasyon. Hindi namin kayo hinuhusgahan. Hihintayin namin ang inyong pagkahinog. Ang mensaheng ito ay parang isang malamig na paligo para sa sangkatauhan. Noon namin lubos na naunawaan kung gaano kataas ang antas ng talinong kaharap namin. Isang talino na itinuturing ang aming mga sigalot at takot bilang simpleng sakit ng pagkabata. Pagkatapos ng insidenteng iyon, biglang natigil ang lahat ng pagtatalo. Ang desisyon ay naging nagkakaisa. Sumang-ayon ang sangkatauhan na tulungan ang tagapagbantay. Mula noon, kami na ang naging kakampi niya. Kami ang kaniyang mga taga-navigate sa paghahanap ng bagong tahanan. Nagsimula na ang isang bagong at kahangahangang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang panahon ng pagtutulungan, era of cooperation. Lahat ng astronomical observatories, radio telescopes, at spacecraft sa buong mundo
ay pinag-isa sa isang malaking network. Ang pangunahing layunin nito ay ang paghahanap ng mga exoplanet na tumutugma sa mga pamantayang itinakda ng tagapangalaga, The Guardian. Napakahirap na misyon nito. Kailangan namin ng planetang walang sariling biospera, may partikular na komposisyong kemikal, ang crust o balat ng lupa, may matatag na orbita, at matatagpuan sa tinatawag na zone ng buhay na batay sa silikon. Nangangahulugan ito na dapat itong napakalayo sa sarili nitong bituin kaya't napakalamig doon. Samantala, sinimulan na ng tagapangalaga ang paglilipat ng teknolohiya sa atin, ngunit ginawa niya ito ng may malaking katalinuhan at pag-iingat. Hindi siya nagbigay sa atin ng mga blueprint para sa armas o mga pinagmumulan ng walang hanggang enerhiya. Nag-umpisa siya sa medisina. Ibinahagi niya sa atin ang prinsipyo ng mga nanorobot na kayang mag-ayos ng katawan ng tao sa antas ng selula. Sa loob lamang ng ilang taon, tuluyan ng nalupig ang cancer, AIDS at iba pang sakit na genetic. Dahil dito, dumami ng ilang beses ang haba ng buhay ng tao. Pagkatapos, ibinahagi niya ang mga teknolohiya para sa malinis na enerhiya, batay sa annihilation ng vacuum o pagkuha ng enerhiya mula sa kawalan. Agad na nalutas ang krisis sa enerhiya, huminto ang pagdumi ng kapaligiran, at ang daigdig ay dahan-dahang nagsimulang magpagaling mula sa mga sugat na idinulot natin. Nagsimulang magbago ang lipunan ng tao dahil wala ng pag-aagawan sa mga mapagkukunan at pakikibaka para mabuhay. Nagkaroon ang mga tao ng mas maraming oras para sa sining, siyensya at pagpapaunlad ng sarili. Ito na ang ginintuang panahon, ngunit patuloy kaming pinaalalahanan ng tagapangalaga na ang lahat ng ito ay simula pa lamang, na ito ay parang paunang bayad. Ang pangunahing layunin ay makahanap ng bagong tahanan para sa kaniyang sibilisasyon at nagpatuloy ang paghahanap. Lumipas ang mga taon, patuloy na umuusad ang sangkatauhan, sinasakop ang bagong teknolohiya at lumalabas sa malalayong kalawakan. Naitayo na ang mga unang sasakyang pangkalawakan na gumagamit ng gravity drives na binuo mula sa teknolohiya ng mga kristalid. Nagtatag tayo ng mga kolonya sa Mars at sa mga buwan ng Jupiter. Ngunit wala pa ring makitang angkop na planeta para sa pagbuhay muli ng buhay na batay sa silikon. Ang kalawakan ay napatunayang mas buhay kaysa sa inaasahan namin. Halos bawat planetang angkop ay mayroon ng kahit kaunti, kahit primitibong buhay na batay sa karbon. At ang kodigo ng hindi pakikialam ay hindi matitinag. Sa buong panahong ito, ang Vespertilio 7 ay nanatili sa orbit ng Neptune, matiyagang naghihintay at nagsisilbing tanglaw at pinagmumulan ng kaalaman para sa atin. Ito ay naging bahagi ng ating kultura. Para sa mga batang ipinanganak sa bagong panahong ito, ang pag-iral ng tagapagbantay ay kasinpang karaniwan na lang ng buwan sa kalangitan. Hindi nila inabot ang panahon ng sakit at digmaan at pagkaraan ng halos isang siglo mula ng unang makipag-ugnayan, sa wakas ay nagbunga ang paghahanap. Sa isang red dwarf system, 50 light years ang layo mula sa daigdig, natagpuan ang isang planeta na perpektong tumutugma sa lahat ng mga kinakailangan. Tinawag ito ng mga siyentista na bagong bukang liwayway. Ito ay isang malamig at mabatong mundo, sagana sa silikon, walang atmosfera, at walang kahit katiting na bakas ng organiko. Ito ang perpektong kanbas para sa bagong buhay. Nang maipadala ang datos sa tagapagbantay, nanahimik ito sa loob ng ilang oras, sinuri at muling sinuri ang impormasyon. At pagkatapos,
Nagpadala ito ng tugon. Nagtagumpay kayo. Tinupad ninyo ang inyong pangako. Dumating na ang oras. Ako ay aalis na. Sa daigdig, magkahalong damdamin ang sumalubong sa balita ng paglisan ni ang tagapag-ingat. Sa isang dako, naghari ang kagalakan. Natapos na namin ang aming misyon. Nabigyan namin ng pagkakataon para sa pangalawang buhay ang isang napakadakilang sibilisasyon. Sa kabilang banda, nadama namin ang kalungkutan. Sa buong 100 taon, nasanay kami sa kanyang presensya, sa kanyang karunungan at kalmadong pakikitungo. Siya ay naging kaibigan at guro namin. Ang paglisan niya ay tanda ng pagtatapos ng isang buong yugto. Isang seremonya ng pamamaalam ang inihanda. Ang buong plota ng sangkatauhan, lahat ng bago naming mga starship, ay pumila bilang isang honor escort sa paligid ng Vespertilio 7. Mula sa daigdig at sa lahat ng kolonya, ipinarating ang isang mensahe ng pasasalamat na isinalin sa bawat wika ng tao. Tumugon siyang tagapag-ingat. Ipinasa niya sa amin ang kanyang huling regalo, ang kumpletong archive ng kanyang kaalaman, ang buong aklatan ng mga kristalid. Ngunit may isang kondisyon. Ang ilang bahagi, lalo na ang tungkol sa pinakamapanganib na mga teknolohiya, ay mananatiling nakalak. Bubukas lamang ito kapag naabot na ng sangkatauhan ang isang tiyak na antas ng etikal na pag-unlad. Sinabi niya, kayo ang aming mga tagapagmana, hindi sa dugo, kundi sa diwa. Minana ninyo ang aming pangarap na tuklasin ang sansinukob. Dalhin ninyo ito ng mas malayo at marahil, balang araw, pagkatapos ng milyon-milyong taon, magtatagpo ang aming mga supling at ang inyo sa isang lugar sa gitna ng mga bituin. Kasunod nito, inaktiba ng Vespertilio 7 ang mga gravitational drive nito. Nag-iba ang kalawakan sa paligid niya at ang asteroid na bumago ng labis sa aming kasaysayan ay naging isang maningning na tuldok at naglaho sa isang hyperspace jump. Naglakbay ito patungo sa kanyang huling destinasyon, sa bagong bukang liwayway. Sa daigdig, namayani ang katahimikan. Ang panahon ng pagtutulungan ay nagwakas. Nagsimula ang isang bagong yugto, ang panahon ng pananagutan. Pananagutan sa lahat ng kaalamang natamo namin at sa kinabukasan na kami mismo ang magtatayo. Lumipas ang mahabang panahon. Sa patnubay ng karunungan ng mga kristalid, ang sangkatauhan ay tuluyan ng naging isang sibilisasyong pangkalawakan. Pinuhay namin ang Mars, nagtayo ng mga lungsod sa himpapawid ng Venus at mga istasyon ng pagsasaliksik sa Kuiper Belt. Ngayon, kaya na naming maglakbay sa pagitan ng mga bituin. Ang ating uri ay nagbagong anyo. Sa tulong ng genetic engineering, kami ay naging mas matatag, mas malusog, at mas matatalino. Nalampasan namin ang pagtanda at mga sakit, ngunit hindi namin kinalimutan ang mga aral ng tagapangalaga. Sagradong sinunod namin ang kodigo ng hindi pakikialam, Code of Non-Interference, at nagbigay kami ng mataas na paggalang sa anumang uri ng buhay na aming natagpuan sa kalawakan. Hindi kami naging mananakop, kundi naging tagapagsaliksik at tagapangalaga. Ang kasaysayan ng Vespertilio 7 ang naging pangunahing alamat namin, ang aming gabay na tala. Madalas naming itinututok ang aming mga teleskopyo sa sistemang iyon kung saan naroon ang bagong bukang liwayway. Hindi kami nangialam, ngunit kami ay nagmamasid at nakita namin kung paanong dahan-dahang nag-iiba ang planetang walang buhay. Sa ibabaw nito, tumubo ang dambuhalang kagubatan ng kristal. Sa manipis nitong atmosfera, lumilitaw ang matitinding sigla ng enerhiya na tanda ng pag-usbong ng isang bagong ecosystem. Ang binhi na itinanim bilyon-bilyong taon na ang nakalipas ay namunga na.
Ang sibilisasyon ng mga Crystalid ay muling isinisilang at alam namin na sa isang lugar doon, sa kaibuturan ng bago at kristal na biosphere na ito, may isang bagong kamalayan na lumalaki at umuunlad. At alam nito ang tungkol sa amin. Naaalala nito ang maliit, ngunit matapang na lahi mula sa malayong asul na planeta na minsang tumulong upang ito ay muling maisilang. Habang pinag-iisipan natin ang kwentong ito, hindi natin maiwasang tanungin, ano nga ba talaga ang kalikasan ng talino? Ang kasaysayan ng mga crystallids ay nagpapakita na ang talino ay maaaring mag-anyong napakakaiba at pwedeng lumitaw sa pinakadi-inaasahang lugar. Sanay tayong isipin na tayo ang pinakadakila sa lahat, isang natatangi at kakaibang pangyayari. Pero paano kung isa lang tayo sa di mabilang na baryasyon? Paano kung puno ng buhay ang universo? Pero sadyang hindi lang natin ito makita? Maaaring may buhay sa mga ulap ng plasma ng mga bituin, sa mga ilog ng methane sa Titan, o kaya naman umiiral bilang purong enerhiya sa pagitan ng mga kalawakan. Ang pagkadiskubre sa Vespertilio 7 ay tuluyang nagpabagsak sa sentro nating pananaw na tayo ang tanging mahalaga. Nagturo ito sa atin ng pagpapakumbaba at matinding kuryosidad. Dahil dito, napatingin tayo sa mga bituin hindi bilang simpleng malalayong ilaw, kundi bilang mga posibleng tahanan ng mga sibilisasyong napakadayuhan sa atin. Ang mismong salitang buhay ay tila napakaliit na para ilarawan sila. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang kosmos ay napakalawak at punong-puno ng hiwaga. At ang ating paglalakbay sa kalawakan ay nagsisimula pa lamang. Sino ang nakakaalam kung anong mensahe sa bote, anong mga arko o anong mga aklatan ang naghihintay sa atin doon, sa dilim sa pagitan ng mga bituin? Anong kasaysayan pa ng mga sibilisasyong naglaho ang kailangan nating basahin? At higit sa lahat, anong kwento naman ang maiiwan natin sa hinaharap? Ang pinakamahalagang bahagi ng pamana ng mga kristalido ay ang kanilang pilosopiya. Sa pamamagitan ng ang tagapangalaga, ipinaabot nila sa atin hindi lang ang teknolohiya, kundi pati na rin ang kanilang natatanging pananaw sa mundo. Nakasentro ito sa konsepto ng cosmic resonance. Naniniwala sila na ang buong universo ay isang nag-iisang organismo na patuloy na umaalingaw at tayong lahat, lahat ng may buhay at may isip, ay iba't ibang nota lamang sa walang katapusang simponyang ito. Para sa kanila, ang layunin ng pag-iral ay hindi ang maghari o manatiling buhay lamang, kundi ang makamit ang ganap na pagkakatugma, harmony, sa musikang ito ng kalawakan. Hindi nila hangad na baguhin ang mundo para sa sarili nilang kapakinabangan. Sa halip, nais nilang intindihin ito at maging likas na bahagi nito. Ang pilosopiyang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pag-unlad ng lipunan ng tao. Tumigil tayo sa pagtingin sa kalikasan bilang isang mapagkukunan na kailangan lang samantalahin at sinimulan natin itong ituring bilang isang katuwang. Lumipat tayo mula sa ekonomiya ng labis na pagkonsumo patungo sa ekonomiya ng balanse at pagkakapantay-pantay. Ang sining, agham at espiritualidad ay nagsanib para sa iisang layunin, ang maintindihan ang ating lugar sa cosmic choir na ito. Siguro ito ang pinakamahalagang regalo ng ang tagapangalaga, hindi ang teknolohiya, kundi ang karunungan. Karunungan na nagbigay daan sa atin upang hindi na natin ulitin ang landas ng maraming sibilisasyon na sumira sa sarili nila sa paghahangad ng kapangyarihan at yaman. Ang mga kristaldo, kahit pa naglaho na, ay iniligtas tayo sa ating sarili sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng ibang daan.
isang mas maayos at mas payapang pag-unlad. Balikan natin mismo ang asteroid. Ang Vespertilio 7 ay hindi lang basta tagapagdala ng impormasyon. Ang istruktura nito ay isa ng obra maestra ng sining at inhinyeriya. Isipin niyo, isang material na kayang mag-self-repair. Kung sakaling tamaan ng asteroid ng isang bulalakaw, agad na mag-aaktibo ang mga nanorobot sa loob ng istruktura nito. Aalisin nila ang mga nasirang bahagi at muling bubuuin ang crystalline lattice. Ang mismong kinetic energy ng impact ang magsisilbing pinagmumulan ng lakas nito. Ang teknolohiyang ito ng regenerative materials ay nagbukas ng napakalaking posibilidad para sa sangkatauhan. Natuto tayong gumawa ng mga buhay na barko na kayang ayusin ang sarili nila at mga gusaling habang tumatagal ay lalong tumitibay. Bukod pa rito, may kakayahan din ng asteroid na mag-camouflage. Kaya nitong baguhin ang reflective properties ng ibabaw nito, kaya halos nagiging invisible ito sa mga teleskopyo o kaya naman magmukhang ordinaryong asteroid. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi natin napapansin ang ganitong uri ng bagay dati. Malamang, ayaw lang nilang makita sila. Naghihintay lang sila na maabot natin ang isang tiyak na antas ng teknolohiya, kung saan hindi lang natin sila mapapansin, kundi mauunawaan din natin. Ipinapakita nito ang pambihirang foresight at pasensya ng sibilisasyon ng mga kristalid. Hindi lang nila basta itinapon ang kanilang mensahe sa kawalan. Gumawa sila ng isang matalinong sistema ng paghatid na gagana lamang kung handa na ang padadalhan. Ngunit paano naman mismo naka-encode ang signal na ito? Hanggang ngayon, namamangha pa rin ang mga siyentipiko sa paraan ng pagkakakoda nito. Hindi lang ito simpleng digital recording. Ang impormasyon ay literal na hinabi sa mismong istruktura ng espasyo-oras, space-time, sa loob ng kristal. Para itong isang hologram, pero hindi lang three-dimensional, ito ay multidimensional. Ang bawat pinakamaliit na piraso ng kristal ay nagtataglay ng kabuuan ng impormasyon, ngunit may iba't ibang antas ng linaw. Para makuha ang mas malalim na kaalaman, hindi sapat na basahin mo lang ang data. Kailangan mo ring i-tune o iayon ang sarili mo sa tiyak na dalas ng panginginig, vibration ng crystalline lattice. Ibig sabihin, ang pag-access sa kaalaman ay non-linear. Hindi mo pwedeng i-download o kunin lang ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan mo munang maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo bago ka payagan sa susunod na antas. Isa itong perpektong sistema ng pag-aaral na nagpoprotekta sa isip na hindi pa hinog mula sa impormasyong hindi pa nito kayang intindihin. Halimbawa, ang mga prinsipyo ng pagkontrol sa grabidad ay magiging accessible lamang matapos mong ganap na mamaster ang teorya ng pinag-isang larangan, Unified Field Theory. At ang mga teknolohiya para sa paglikha ng materya ay makukuha lang kung naunawaan mo na ng husto ang etikal na pundasyon ng kodigo ng hindi pagkikialam, Code of Non-Interference. Ang tagapagbantay, The Guardian, ay hindi lang isang simpleng aklatan. Ito ay isang perpektong guro na umakay sa atin sa daan ng kaalaman. Sinigurong hindi tayo matitisod o makakasira sa ating sarili. Isa sa pinakakahangahangang bahagi ng aklatan ng mga kristalid ay nakalaan sa mga sibilisasyong nakasalubong nila sa bilyon-bilyong taon ng kanilang paggalugad. Lumabas na hindi pala tayo ang una o ang nag-iisa. Punong-puno ng buhay ang kalawakan sa iba't ibang anyo nito. Gumawa ang mga kristalid ng isang uri ng katalogo na tinawag nilang Galactic Encyclopedia.
Nakasulat dito ang mga deskripsyon ng mga sibilisasyong nabubuhay sa mga higanting gas na binubuo ng plasma at namumuhay sa kapaligiran ng mga bituin. Mayroon ding mga lahi na naninirahan sa mga karagatan na nasa ilalim ng makakapal na yelo ng mga buwan. Mayroon ding mga paglalarawan ng mga hindi biolohikal na anyo ng katalinuhan, mga purong istrukturang matematikal na umiiral bilang mga pattern sa quantum foam. Karamihan sa mga sibilisasyong ito ay hindi teknolohikal sa paraan na naiintindihan natin. Hindi sila nagtayo ng mga spaceship o nagpadala ng radio signal. Ang pag-unlad nila ay sumunod sa ibang landas, ang landas ng panloob na pagmumuni-muni at pagsasanib sa kanilang kapaligiran. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin sila napansin. Masyadong limitado ang ating paghahanap. Ang hinahanap lang natin ay ang katulad natin. Ngunit tinuruan tayo ng mga kristalid na makita ang katalinuhan sa lahat ng iba't ibang anyo nito. Ang katalogo na ito ay naging mapa ng daan para sa atin. Alam na natin kung saan hahanapin ang ating mga kapitbahay sa kalawakan. Subalit alam din natin na ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay dapat maging maingat at lubos na magalang. Hindi na tayo nag-iisang bata sa madilim na kagubatan. Tayo ay bahagi na ng isang napakalaki at magkakaibang pamilyang galaktiko. Ngunit may isa ring bahagi sa katalogong ito na labis na nakababahala. Ito ang seksyon na nakatuon sa tinatawag nilang mga dakilang panala, Great Filters. Sa loob ng kanilang mahabang kasaysayan, nasaksihan ng mga kristalida, crystallids, ang pagbagsak ng daan-daang sibilisasyon. Dahil dito, natukoy nila ang ilang paulit-ulit na pattern. May mga tiyak na yugto sa pag-unlad ng anumang matatalinong nilalang na nagiging kritikal na pagsubok para sa kanilang kaligtasan. Ang unang panala ay ang pagdiskubre ng nuclear energy. Maraming sibilisasyon ang hindi nakalampas dito at winasak ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pandaigdigang digmaan. Ang pangalawang panala, ang paglikha ng artificial intelligence, AI. May ilang uri na lumikha ng AI na kalaunay nawalan ng kontrol at tuluyang sinira ang kanilang mga gumawa. Ang pangatlo at pinakakomplikadong panala ay ang paglabas sa kalawakan at pakikipag-ugnayan sa ibang uri. Ang maling pakikipag-ugnayan sa simula pa lamang ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Ang kasaysayan ng mga kristalida ay naging aklat-aralin natin kung paano makalampas sa mga panalang ito. Sila mismo ay dumaan sa maraming pagsubok at ang kanilang karanasan na nakatala sa arko ay naging napakahalagang regalo. Ipinakita nila sa atin ang mga bitag na maaari nating mahulugan at marahil dahil sa kaalamang ito, nabubuhay pa rin tayo hanggang ngayon. Nakatayo tayo sa balikat ng mga higante kahit hindi natin ito alam. Ang Vespertilio 7 ay hindi lamang isang mensahe. Ito ay isang salbabida na inihagis sa atin mula sa kailaliman ng panahon. Isa sa pinakamakata at pilosopikal na tekstong natagpuan sa aklatan ng mga kristalida ay naglalarawan ng kanilang pananaw sa kamatayan. Para sa kanila, bilang mga nilalang na halos walang kamatayan, ang kamatayan ay hindi isang trahedya. Tinawag nila itong pagbabalik sa mga bituin. Kapag naramdaman ng isang kristalida na dumating na ang kanyang panahon, naglalakbay siya patungo sa pinakamalapit na bagong bituin at lumulubog sa protodinisk nito. Doon, ang kanyang katawan ay naghihiwa-hiwalay sa mga atomo ng silikon at metal na nagsisilbing materyales sa pagtatayo ng mga bagong planeta at marahil bagong buhay. Hindi sila nawawala, lumilipat lamang sila sa ibang anyo, nagiging bahagi ng walang hanggang kosmikong siklo.
Ang pananaw na ito ay nakatulong sa sangkatauhan upang makita sa bagong paraan ang ating sariling pagkamatay. Tumigil tayo sa pagkatakot sa kamatayan at sinimulan itong tanggapin bilang likas na bahagi ng pamumuhay, bilang pagkakataong isauli sa universo ang materya at enerhiyang hiniram natin dito. Ang pilosopiyang ito ay nakita sa ating mga bagong ritual. Sa halip na ilibing ang mga katawan sa lupa, sinimulan natin silang ipadala sa kalawakan patungo sa mga sanggulan ng bituin kung saan ipinapanganak ang mga bagong mundo. Ito ang ating paraan ng pagpapasalamat sa universo para sa regalo ng buhay at pagbibigay-pugay sa karunungan ng mga kristalida na nagturo sa atin na huwag matakot sa kawalang hanggan. Sa kabila ng lahat ng ating natutuklasan, may isang lihim na hindi pa rin natin nabibigyang liwanag. Ito ang hiwaga mismo ng dakilang paghahati. Ano ba talaga ang nagbunsod ng pagbabago sa mga fundamental na konstante ng universo? Ang mga kristalida ay nakapagtala ng epekto, ngunit hindi nila nasuri ang ugat nito. Sa kanilang mga kronika, ang pangyayaring ito ay inlarawan bilang isang panlabas at di maabot na puwersa. Ito ba ay simpleng aksidenteng pagbabago lamang sa tela ng kalawakan o resulta ng aktibidad ng isang mas sinauna at mas makapangyarihang sibilisasyon na nag-eksperimento sa mismong realidad? Ang palaisipang ito ay patuloy na gumugulo sa isip ng ating mga siyentipiko. May naniniwala na ito ay isang likas na proseso, bahagi ng ebolusyon ng universo. Subalit, may mga nagmumungkahi ng mas matatapang na hinuha. Halimbawa, ang teorya na ang ating universo ay isa lamang sa maraming nakapaloob sa multiverso at ang dakilang paghahati ay sanhi ng pagtagas ng mga batas ng pisika mula sa isang kalapit na universo. Kung ito ang katotohanan, nangangahulugan itong hindi pala ganap na matatag ang mga batas ng kalikasan at maaaring balang araw tayo, ang buhay karbon, ay haharap din sa sarili nating dakilang paghahati. Ang kaisipang ito ay nagtutulak sa atin na pahalagahan ang bawat sandali ng ating pag-iral at magpatuloy sa pananaliksik. Sa gayon, maging handa tayo sa anumang pambihirang sorpresa na maaaring ibato sa atin ng kosmos. Lubos na binago ng kwento ng Vespertilio 7 ang sining dito sa lupa. Lumitaw ang isang bagong genre, ang crystal opera, kung saan ang musika ay nabuo mula sa mathematical harmonies na nakuha mismo sa mga signal ng kristalid. Sinikap ng mga manlilikha na ipakita ang di nakikitang mundo ng gravity fields at dark matter. Ang mga arkitekto naman ay nagsimulang magtayo ng mga istruktura na gumagaya sa mga hugis fraktal na nakita sa ibabaw ng asteroid. Maging ang moda ay nagbago, naging uso ang mga tela at palamuti na gumagaya sa kumikinang na hiwa ng mga programmable kristal. Ang sangkatauhan, sa pagkakakilala sa isang bagay na lubhang dakila at dayuhan, ay nakaranas ng matinding pagangat ng sining at pagkamalikhain na maihahambing sa panahon ng Renaissance. Lumampas tayo sa hangganan ng ating nakasanayang pagtingin sa mundo at ito ay nasalamin sa bawat aspeto ng ating kultura. Nagsimula tayong mag-isip at makaramdam sa mas malaking saklaw, hindi lang sa sukat ng isang lungsod o planeta, kundi sa lawak ng buong galaksiya. Naging paraan ang sining upang bigyang kahulugan ang bagong kinalalagyan ng tao sa universo. Ito ang ating paraan upang ipahayag ang matinding pagkamangha at takot na naramdaman natin nang silipin natin ang likod ng misteryo. Nakita natin kung gaano kasalimuot, kaganda at kahanga-hanga ang mundo,
higit pa sa kaya nating isipin. Ito ang tunay na paggising ng ating buong lahi. Pag-isipan muna natin ang posibilidad na mangyari ito. Talaga bang posible na may bumisita sa ating asteroid na ganoon? Mula sa pananaw ng modernong agham, ang ideya ng buhay na nakabatay sa silicon ay hindi kontra agham. Ang silicon, tulad ng carbon, ay kayang bumuo ng apat na chemical bonds na nagpapahintulot sa paglikha ng masalimuot na molecular chains. Ang problema lang, mas mahina at mas unstable ang mga bigkis na ito. Bukod pa rito, ang silicon oxide, na kilala natin bilang buhangin, ay matigas na bagay, taliwas sa carbon dioxide na gas, at iyon ang nagpapahirap sa metabolism o pagproseso ng enerhiya. Gayunpaman, sa mga kapaligiran na ibang-iba sa ating mundo, halimbawa sa ultra-low temperatures at kakaibang chemical environment, maaaring maging pundasyon ng buhay ang silikon. Pati ang ideya ng pagtatala ng impormasyon sa crystalline structure ay may basehan din sa agham. Sa ngayon pa lang, gumagawa na tayo ng mga teknolohiya para sa quartz data carriers na kayang mag-imbak ng impormasyon sa loob ng milyon-milyong taon. Isang sibilisasyon na bilyon-bilyong taon ang agwat sa atin, tiyak na nagawa ng perpekto ang teknolohiyang ito. Kaya naman, kahit nakatang-isip lang ang ating pinag-uusapan ngayon, nakabatay pa rin ito sa mga tanggap at posibleng scientific hypothesis. At iyan ang mas nagpapabighani rito. Nag-uudyok ito sa atin na magtanong, paano kung may nangyari na palang ganito, pero hindi lang natin napansin? Paano kung may ganitong arko na nagpapaanod-anod lang sa orbit ng Saturn ngayon, naghihintay lang na maging handa tayong pakinggan ito? Isang nakakaintrigang kabalintunaan. Kahit nagkaroon tayo ng access sa halos walang hanggang kaalaman, hindi nawalan ng ganang mag-imbestiga ang sangkatauhan. Pagkus, ang aklatan ng mga kristalido ay hindi naging hangganan para sa atin, kundi isang panimula. Binigyan tayo nito ng mapa, pero tayo mismo ang kailangang maglakbay. Marami tayong nasagot na katanungan, pero bawat sagot ay nagdulot ng daan-daang bagong tanong. Halimbawa, nang malaman nating may iba pang sibilisasyon, gusto nating makipagkilala sa kanila. Nang matuklasan natin ang tungkol sa dakilang paghihiwalay, gusto nating intindihin kung bakit ito nangyari. Ang kaalaman ay hindi nagpatamad sa atin. Mas lalo lang nitong pinalakas ang aming pagkausisa. Ito marahil ang pinakasaligang katangian ng ating isip. Ang hindi nito pagtigil sa paghahanap ng karunungan at ang tagapag-ingat nang ipasa niya sa atin ang kaniyang mga arkibo ay alam na alam ito. Hindi siya nagbigay sa atin ng isda, nagbigay siya sa atin ng pamimingwit. Higit pa roon, ipinakitang mayroon palang buong karagatan na hindi man lang natin inakala na naroon pala. Ginising niya ang ating uhaw sa pagtuklas. Isang uhaw na ngayon ay hindi na kailanman maglalaho. At ito siguro ang kaniyang pangunahing layunin. Hindi lang para iligtas ang alaala ng kanyang lahi, kundi para sindihan ang mitsa ng kaalaman sa isa pang batang uri na makapagpapatuloy sa kanilang dakilang misyon, ang misyon ng ganap na pag-unawa sa sansinukob. Bilang pagtatapos sa bahaging ito ng ating salaysay, gusto kong bigyang pansin ang isang personal na bahagi. Sa mga arkibo ng tagapag-ingat ay hindi lang datos, pang-agham at talaan ng kasaysayan ang natagpuan. Mayroon ding mga personal na tala, parang mga tala-arawan ng ilang kristalid na isinama sa pangkalahatang istruktura. At isa sa mga talang ito na tila pag-aari ng isa sa mga lumikha ng arko ay nagsasabing, aalis na kami. Nagiging abo na ang aming mundo.
ngunit wala kaming nararamdamang kawalang pag-asa. Sa halip, nararamdaman namin ay pag-asa sapagkat alam namin na ang kaalaman ay hindi kailanman mamamatay. Ito, tulad ng liwanag ng isang bituin, ay maglalakbay sa kadiliman hanggang sa abutin nito ang mga mata ng sinuman. At sa sandaling mabasa mo ang mga linyang ito, sino ka man, may isang bahagi ng aming kamalayan ang muling mabubuhay sa iyo. At muli kaming mabubuhay, hindi na sa aming mga katawang kristal, kundi sa iyong mga isip. Alalahanin mo kami at malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang simple, ngunit nakakaantig na kaisipang ito na nakarating sa atin sa kabila ng bilyon-bilyong taon at light years ang siyang buod ng buong kwentong ito. Hindi ito kwento tungkol sa teknolohiya o sa malalayong mundo. Ito ay kwento ng pagpapatuloy ng diwa tungkol sa katotohanang ang pinakadakilang nilikha sa universo ay ang kaisipan mismo. At habang umiiral ito, habang may tao na kayang magtaka, magtanong, at maghanap ng sagot, sa panahong iyon, mananatiling buhay ang universo. At tayo, ikaw at ako, ay bahagi ng walang hanggang prosesong ito. At sa akala natin ay naikuwento na ang lahat at nabigyan na ng linaw ang bawat detalye, biglang lilitaw ang isang huli at lubhang nakamamanghang katotohanan. Natuklasan ito kamakailan lamang matapos suriin ang pinakamalalim at pinakanaka-encrypt na mga bahagi ng aklatan ng mga crystallids na naging bukas sa sangkatauhan nang maabot natin ang bagong antas ng pag-unlad. Lumabas na ang tinatawag na dakilang paghihiwalay, Great Division, na nagwasak sa kanilang sibilisasyon ay hindi aksidente. May nakitang mga bakas ng kalkulasyon sa mga archive na nagpapakita na alam ng mga kristalido ang paparating na pagbabago sa mga physical constants milyon-milyong taon bago ito nangyari. Subalit ang pinakakahanga-hanga, kaya nila itong pigilan. Mayroon silang teknolohiya upang patatagin ang balangkas ng espasyo at oras, space-time fabric, sa kanilang bahagi ng galaksya. Ngunit sinadya nilang hindi ito gawin. Bakit? Ang sagot ay matatagpuan sa kanilang huling pilosopikal na kasulatan. Nakarating sila sa konklusyon na ang pagbabagong ito na mapangwasak para sa kanila ay kailangan para makabuo ng isang bago at ibang uri ng buhay. Carbon-based. Iyon mismo ang kinabibilangan natin. Hindi pinapayagan ng lumang physical constants ang pagbuo ng komplikadong organikong molekula. Ang universo ay nakatuno para sa silicon-based na buhay. Upang magkaroon tayo ng pagkakataon, kinailangan nilang maglaho. At ginawa nila ang pagpiling iyon. Isinakripisyo nila ang sarili nila, ang kanilang sibilisasyon, para mabigyan tayo ng pagkakataong isilang. Ang Vespertilio 7 ay hindi lang simpleng mensahe o binhi. Ito ay isang paumanhin at isang basbas. Hindi lang nila ibinigay sa atin ang kaalaman. Ibinigay nila sa atin ang mismong oportunidad na umiral. Tayo ang kanilang mga di sinasadyang anak na isinilang mula sa abo ng kanilang mundo. At ang kaalamang ito ay nagpapabago sa lahat. Salamat sa paglalakbay ninyo kasama ko sa kaibuturan ng kosmos at kasaysayan. Ang kwentong ito ay paalala na ang universo ay puno ng misteryo at ang pinakamalalaking tuklas ay naghihintay pa. Kung nagustuhan ninyo ang talumpating ito, mangyaring suportahan ang channel. I-like, i-subscribe, at pindutin ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga bagong paglalakbay patungo sa mga bituin. Ngayon, ito ang pangunahing tanong na nais kong ipukol sa inyo. Ngayong alam na ninyo ang buong katotohanan, paano kayo kikilos bilang sangkatauhan?
Dapat ba tayong makaramdam ng pagkakasala o pasasalamat? At ano ang sinasabi ng gawaing ito ng pagpapakasakit tungkol sa likas na katangian ng katalinuhan sa universo? Ibahagi ang inyong mga iniisip sa comment section. Matutuwa akong basahin ang mga ito. Sa ngayon, ipikit ninyo ang inyong mga mata at sana ang kaalaman na tayo ang tagapagmana ng isang dakila at mabuting sibilisasyon ay magdala sa inyo ng pinakatahimik at pinakamaliwanag na panaginip. Magandang gabi.